Welcome back sa ating channel mga bro. So bali ito, nag-send ng video si customer. Bali may dalawa siyang TV na ipapayos. Itong isa Samsung 50, no display. Ayan, may guhit pa sa baba. So bali home service natin to mga bro. Mga 40 minutes na ride. Ito pa yung pangalawa na video na pinakita niya. Changhong, 49 inches. Ayun, kulang-kulang isang oras na rides. Narating na natin yung lugar ni customer. At ito yung problema ng kanyang Samsung na 50 EU series. Ayan may guhit na blue sa screen. So yan yung aayusin natin ngayon. So bali yung kanyang model number ay check natin. Ayan, UA50AU. So AU series to mga bro. So meron na akong na-upload na ganito na model. Ito yung minodify natin yung kanyang sa enable doon sa T-Con. So ngayon papakita natin dito kung paano ulit siya gawin. So pangalawang video to gagawin natin sa model na to. So voltage checking tayo ngayon at papakita natin kung ano ba yung mga presence na voltage at saka yung missing. So okay naman yung kanyang 12 volts, pero yung kanyang ABDD meron lang siyang 2.2. Kanyang BGL 0, BGL2 0 din, BGH 0. Pero yung kanyang enable, yung kanyang DC-DC, magtataka ka, meron siyang 3.4. Meron siya, pero wala siyang output yung kanyang DC-DC. So pag ganito, may problema yung kanyang mga clocking signal. So gagawin natin, so papakita lang natin yung mga test point. ABDD, BGL1, BGL2, BGH. Yan yung ABDD. 2.2 volts. Yan. Yan naman yung kanyang 3.3. So, ang gagawin natin ngayon dyan, so, bali ito yung kanyang level shifter. Yan, yung kanyang level shifter IC. Check tayo ngayon ng resistance. So, natanggal na natin yung plug nya. Check natin ngayon yung resistance dito sa kanyang mga clock. Hahanapin natin ngayon kung saan dyan yung may problema na side. Kung sa right ba o sa left. So bali hanapan lang natin yung mga may leak na clock lines or CKB lines. So dun sa mga bago pa lang sa ating channel na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. So ayun meron tayong nakuhang 1.4K na leak sa kanyang clock. So tanggalin natin itong
left natin na FFC. Nakalagay yung kanyang right. Check natin ngayon kung andun pa rin yung leak. So, bali yung may problema dyan ay clock 1 at saka clock 4. So, andun pa rin, 1.4K. So, dapat nasa meg yan. Automatic yan na doon sa right side na yung may problema dyan. Pero, ibalik pa rin natin at saka ihang natin doon sa kabila para mapatunayan natin nga dyan ngayong may problema. So, nabalik na natin yung sa left. Yung sa right naman, yung tinanggal natin. Ngayon, sukatan ulit natin yung nakuha natin kanina na leak. Bali sa ano yan? Clock 1 at saka clock 4. Ayun 9 meg na mga bro. Clock 1 at saka clock 4. So, kumpirmado na doon sa right side yung may problema. Kasi nung nahang natin yung right FFC, so, pamunta yan sa right side ng ating LCD panel. Nawala na yung nasusukat natin kanina dito. From clock 1 to clock 4. Ayan. Ayan, balik nilapit natin para makita nyo. Para maniwala yung iba. So, balik natin. Mas maganda kasi mapakita din natin ng malapitan. So, pasensya na lang kung medyo magalaw kasi hirap ng ganito to troubleshoot tapos nagbi-video. So, binalik natin yung right. Sukatan natin clock 1 to clock 4. Yan. Ayun, 1.4K. So, abnormal yan. Dapat nasa meg. So, ang gagawin natin dito ay magde-disable tayo. So, ito yung mga ayaw na naman yung mga basher natin. So, hindi na lang natin papakita. Kung technician ka, alam mo nang sundan to, mag-resistance checking ka na lang. Kasi, nagagalit sa atin yung mga master Yung customer natin dito, viewers din natin sa ating channel. Pero sabi ko sa kanya, napanood mo pala sir, ba't di mo na lang ginawa? Anong malay ko dyan? Sabi naman niya, hindi ko naman yan linya. At saka wala akong alam dyan. So, yun yung sabi niya. So, hindi naman talaga basta-basta, kahit na napanood mo na, pag nasa actual ka na, mahirap. So, yung mga nagko-comment sa aking channel, pwede namang magpanggap na viewers ko yon, pero ang totoo, technician yon. Yung sinabi na nagpasalamat siya dahil nagawa niya yung TV niya at hindi siya technician. So balik na tayo sa ginagawa natin. So, bali, ayan. Natapos na tayong nag-blocking. Hindi ko na pinakita talaga. Basta yung blinak natin dyan, from clock 1 to 8, and then dinamay na din natin yung kanyang ibang supply, add even, BSS, BGL, TV, ayun. So, ayun. Pagka-blocking natin, ayaw pa rin lumabas yung ibang output ng DC-DC like AVDD, BGL, BGL1, BGL2, BGH. Pero meron siyang 3.3. Pero yung enable dito na meron naman kanina nung hindi pa tayo nagba-blocking, pansinin nyo na wala siya. Kaya dito yung trouble na to, malilitiw ka So, ayan. Para magkaroon siya, nag-connect ako ng 1K from 3.3 to enable. So, sukatan natin ngayon.
So, sim na sim lang to. Dun sa ginawa, in-upload ko na yung una na sim model. Kung paano siya gawin. So, yung trouble nito ay nakakahilo din, ano? Nag-blocking ka na, ayaw pa rin lumabas. So, ayan, lumabas na yung kanyang display nung naglagay tayo ng 1K resistor from 3.3 saka dun sa enable or trigger ng kanyang DC-DC. Pero syempre hindi pa to nagtatapos dyan. Kailangan pa nating i-modify yung kanyang LC1, LC2. Kasi itong panel na to, akala natin okay na. Pagkalipas ng mga ilang oras, may lalabas ng mga sakit yan. Mag-flicker, mag-discoloration, at kung ano-ano pa. Kaya agapan na natin. Ang gawin natin dito, i-modify natin yung kanyang LC1, LC2 dun sa kanyang level shifter. So, ayan. So, bali, hindi na natin napakita ulit yung kung paano siya ginawa. So, papaliwanag ko na lang dyan. Tinanggal natin yung 0 ohms resistor sa LC1, LC2 and then nagkabit tayo ng Tigwa 1K from BGL to LC1 and then BGH to LC2. Ito kasing panel na to ngayon, yung ginawa natin, ayaw niya yung ginawa natin nung una na pagsasamahin yung kanyang LC1, LC2. Pag ginawa natin yon, hindi siya magdi-display. Kaya ang ginawa ko dito ay ganito. BGL to LC1, BGH to LC2 via 1K resistor. So magtataka ka ulit, ba't nung una kong upload, ang ginawa ko, pinagsama ko yung LC1, LC2 to BGH. Pero dito sa unit na to, sim panel, sim model, ay ayaw gumana. Kaya iba-iba talaga yung paraan ng pagre-repair. Kailangan natin yang i-explore or i-discover para malamin natin kung ano yung solusyon na gagawin natin sa ating ginagawa. So, eto, after natin ginawa yan, okay na. So, yung available ko lang kasi na resistor ngayon dito is 1K. So, pwede namang lagyan mo ng mas mababa, 100 ohms or to 1K. Yun, pwede. Yung 1K lang kasi yung available sa akin ngayon, home service ito. So, okay na rin yan. Yung remedy nito ay ano to, na-tested ko na. Kaya ko sinasabi sa inyo, hindi yung ngayon ko pa lang to susubukan. Kaya kung may tanggap kayo, pwede nyo ding gayahin para malaman nyo kung uubra ba. Pero tulad ng sinabi ko, ito, umubra to. Doon sa una kong upload, ang ginawa ko doon, pinagsama ko yung LC1, LC2, umubra naman. Dito, ayaw niya yon. Ganyan yung gusto niya. Separate at saka fix yung supply, yung kanyang LC1, LC2, BGL to LC1, BGH to LC2 via 1K resistor. At yan, makinis na makinis. Walang fine lines, walang bar lines, walang guhit. So, ayan. Masayang masaya na naman si customer natin. Bali, dalawa yung pinagawa niya na TV. So, yung isa na Changhong, hindi na natin yan pinakita dahil sobrang basic na yan, flickering. Ginawa ko dyan ay modify lang dun sa kanyang supply. So, hindi tayo hindi tayo nag-disable ng clock sa kanyang left and right. Modify lang ng kanyang odd even. Naayos na yung kanyang problema na flickering. So, ito ay isang Changhong 49, parehas na smart TV. Changhong 49 at saka Samsung
ito, kanina pa to, mga magdadalawang oras na to na naka-on dyan. Yung Samsung, yung nauna nating ginawa. So, okay pa rin yung kayang display. So, ayan. Ito yung purpose natin kung bakit tayo nag-a-upload dito sa YouTube. Para may advertise natin yung ating shop, yung ating hanap buhay. Hindi yung, kung sa YouTube, mahina talaga yung kita sa YouTube. So, ito yung purpose natin para lang may advertise ng free yung ating shop at ating hanap buhay. Dahil wala namang ibang gagawa nun, kundi tayo lang at saka yung ating mga customer na nagtitiwala sa atin. So, ayan na. Okay na. Maraming salamat, Sir Justin Picar, sa pagpapagawa ng 2 unit. Doon sa mga gustong magpa-home service, ayan, bali nasa umpisa ng video yung kung yung cellphone number ko. Okay, hanggang dito na lang mga bro. At hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat.